So what's up sa lahat? So, nandito ang inyong man behind the lens and sensya, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi medyo busy tayo, lalong-lalo na sa work. So, noong mga time na yon wala akong mapaglagyan ng oras kasi may mga adjustments na nangyayari na kailangan naming i-deal with. Pero anyway, so, nandito na tayo and makakapag-vlog na ulit tayo. So, kung maaalala nyo, in one of my previous vlogs, shinare ko sa inyo kung sino yung mga naging favorite ko na WWE superstars noong 90s. And at this point, recently kasi, medyo napatutok uli ako sa WWE. And meron akong mga nakita na WWE superstars na napatutok din ako. And for this vlog, i-discuss ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung sino-sino yung mga paborito ko na modern era WWE superstar. So without any further ado, let's do it! Marami akong WWE superstars recently na natutukan. And I like the way they show, they execute, and they perform their gimmicks. And as what I've said, iisa-isahin natin sila ngayon. And simulan natin ito sa Visionary, Kingslayer, the Monday Night Messiah. So we have here the Visionary, Seth freaking Rollins. So si Seth Rollins, may i-consider ito na isa sa mga crowd favorite na WWE superstars. And ngayon, in his recent gimmick, so talagang crowd favorite siya, lalong-lalo na when fans heard his entrance theme and they're even chanting upon he enters the WWE ring. Talagang umaati ka mo. Lalong-lalo na pag nakita na natin yung finishing move niya na the stomp. Okay. So, si Seth freaking Rollins, sumikat yung mga gimmicks niya and lalong-lalo na sumikat siya sa faction na The Shield with Roman Reigns and Dean Ambrose. And ngayon, lalo pang naging trending, lalo pang naging popular yung kanyang visionary persona. Alam nyo, I love the way he wears his outfit. Alam mo yung tipong glamuroso ka kung titignan, tapos yayamanin pa. And gets the attention and the interest of the entire crowd. And talagang paborito ko talaga yung mga gimmicks ni Seth Rollins. Lalong-lalo na ngayon, he's more becoming popular because he is the current WWE World Heavyweight Champion. So next on our list is the Big Dog and now the Tribal Chief Roman Reigns or si Joseph Anoa'i in real life. So si Roman Reigns, he come from the very famous Anoa'i family in WWE. So karamihan sa mga kamag-anakan niya, sa mga relatives niya, ay sumigat din sa WWE, including The Rock, Rikishi, Nia Jax, Tamina, and even his cousins, Jimmy and Jay, the Usos. So, mas lalong na-popularize ngayon yung wrestling career ni Roman Reigns nung nabuo ang The Bloodline alongside with the Usos, Solo Sikoa, and nung naging manager nila yung si Paul Heyman na dating manager din ni Brock Lesnar. So, masasabi natin na yung bloodline ni Roman Reigns ang isa sa pinaka-dominant na faction among of all in WWE. Kung pagdating sa mic skills and entertaining factor, plus factor, so sikat na sikat dito ang A-lister na si Mike Mizanin or also known as The Mix. So, si Miz talaga yung masasabi natin na epitome talaga ng World Wrestling Entertainment kasi yung wrestling at yung entertainment talagang napapagsama niya in one big performance. Lalong-lalo na, kagaya nga nung na-mention ko kanina yung mic skills niya, talagang hindi matatawaran, napakaswabe, and it really describes us awesome. Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, we have the New Day. The way they entertain the fans, wow, grabe. Wala akong masabi. Talagang yung energy nila is naipapasa nila sa buong fans ng WWE. So talagang lahat ng fans
nadadala sa entertainment na dala ng The New Day. Lalong-lalo na, grabe, exceptional din yung mga gimmicks nila, lalong-lalo na, well, trending yung New Day pag pinapanood natin yung pancake gimmicks nila na talagang, talagang they throw pancakes to the fans. Sa totoo lang, natutuwa din ako sa efforts ng WWE na gawing sikat yung ilan sa mga superstars nila, lalong-lalo na sa Asian superstars. Actually, meron pa ng mga Indian superstars dyan, kagaya ni na Jinder Mahal, ni The Great Khali. Tapos ngayon, kung Asian superstars ang pag-uusapan, isa talaga sa pinaka pumatok si Shinsuke Nakamura. Grabe yung energy niya. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit siya yung tinawag na The King of Strong Style. Kasi yung personality ni Nakamura, ganung kalakas, ganung ka-appealing talaga sa fans. Mapa-face man siya, mapa-heel man siya. Talagang the fans really love Shinsuke Nakamura. Yung talaga yung energy niya, kagaya nga ng New Day, kaya din niyang ipasa yun o i-convert yun sa kanyang mga fans. Isa din ito sa matatawag din natin na icons ng WWE, AJ Styles, the phenomenal one. Si AJ Styles kasi, for me, siguro sa iba, maaari nating masabing very common and very simple yung mga gimmicks niya. Pero, in fairness, yung mga gimmicks na ginagawa niya is talagang bumabagay sa persona niya. Yeah, AJ Styles has a strong personality. And, na-appreciate din to ng karamihan sa mga fans. As of now, this group, this faction is considered to be one of the most popular, most entertaining, and most iconic factions of WWE. We have here Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio, and Rhea Ripley, the Judgment Day. Well, bago tuloy ang mabuo ang Judgment Day, actually, sa storyline sa WWE, Judgment Day was originally founded by Edge, the rated R superstar. And kaya lang, as the story goes by, nung napunta na si Priest, si Ripley, may traidura na naganap sa storyline when they enter Finn Balor on the lineup na talagang, harap-harapan nilang tinraidor si Edge. And after that betrayal, na mayagpag, umarangkada na rin ang career ng Judgment Day as a faction. Mas lalo pang naging big hit ang Judgment Day noong nasama na sa lineup si Dominic Mysterio, the son of the Master of the 619, Rey Mysterio. So, ngayon, talagang namamayagpag talaga ang grupong to. Lalong-lalo na when each of them has their respective titles. This one, they really got the attention of the fans. Shush! Shush! The Alpha Academy. First, they started with 2 members, Chad Gable and Otis, na talagang yung kanilang mga school gimmicks ay talagang pumatok sa fans. Lalong-lalo na yung feud nila between them and the RK Bro with Matt Riddle and Randy Orton. Lalo pang nag-hit ang Alpha Academy when Maxine Dupri enters the lineup. So, lalong-lalo na when Maxine Dupri has a feud with Valhalla of the Viking Raiders. So, as of now, talagang malakas pa rin ang entertainment factor ng Alpha Academy. Thank you! Academy test, Academy, yep! Academy test! Yeah! When it comes to all-out bruteness and arrogance, so we have here Sheamus, Butch, and Ridge Holland of the Brawling Brutes. So, ito yung ito rin yung isa sa mga groups ng WWE na talagang trend and nagiging hit din ngayon kasi because of their brute and so strong na persona. Lalong-lalo na alam mo yung pag nakikita natin si Butch na nagpapakita ng brutality in any of the wrestlers, talagang talagang nadadala nila yung entertainment factor ng Brawling Brutes at talagang the fans are in ultimate uproar pag sila ang nagpe-perform sa wrestling ring. The Scottish Warrior, Drew McIntyre. For me, Drew McIntyre is considered to be one of the modern classics of WWE. Especially, yun nga, tinawag siya na The Scottish Warrior. So, grabe din yung appeal ni Drew McIntyre sa fans. Lalong-lalo na, pag ginagawa na niya yung kanyang finishing move, the Claymore, talagang in huge uproar din talaga ang fans pag nakikita nila itong performance na to ni Drew McIntyre. The main event,
the Usos. So like Roman Reigns, the Usos are also part of the Anoa'i family na sikat din talaga sa WWE Universe. Lalong-lalo na, mas lalo mo pang makikita yung popularity ng The Usos kasi sila yung the twin sons of the WWE Hall of Famer Rikishi. The Usos become more popular when they become part of the Bloodline faction with Paul Heyman, Solo Sikoa, and Roman Reigns. Kaya lang recently, naghiwalay yung dalawang ito sa storyline. So as of the moment, Jey Uso was in Monday Night Raw and Jimmy Uso was in Friday Night SmackDown, and they are making their own storyline between the two brands. Next on the list, we have the Latino World Order or the LWO. LWO become more popularized when Rey Mysterio enters the mix. So parang si Rey Mysterio yung tumatayong mentor ng mga members na to, more particularly Zelina Vega and Santos Escobar. Grabe, namamayagpag din yung LWO ngayon. Lalong-lalo na when Rey Mysterio won the US Championship belt. Mas lalong naging iconic ang LWO dahil sa moment na to. A-Countdown, Austin Theory. So, Austin Theory, grabe, nagsimula siya dun sa kanyang selfie gimmick na kada may nagagawa siya na sa palagay niya ay maganda dun sa storyline. He makes tons of selfies. Naging trending din talaga. Yung trend din talaga ni Austin Theory, lalong-lalo na yung popularity niya, tumaas nung 2 beses niyang napanalunan ang United States Championship belt. And grabe, tumagal sa kanya yung belt na yun. Unfortunately, na-dekwat ni Rey Mysterio yung natura US Championship belt. Pero hindi maikakaila na yung arrogance and so bragging na persona ni Austin Theory bumebenta rin talaga sa mga fans to. Nakakalungkot lang isipin nun. Nakakalungkot lang isipin. Yung mga recent na nababalitaan ko, may mga WWE superstars ngayon na nare-release. Ibig sabihin, nawawala sila sa lineup ng WWE. I'm not sure kung tama ba yung term na to. Natatanggal sila sa WWE. And sad to say, 2 sa pinakakilalang wrestler ngayon ng WWE ang natanggal, which is Dolph Ziggler and Matt Riddle. Unahin na natin si Dolph Ziggler. Bagay na bagay talaga sa kanya yung alias na The Show Off. Kasi talagang si Dolph Ziggler talaga yung tipong pakitang gilas yung persona. Talagang lantaran talaga yung personality niya. He's quite arrogant but he's also quite cool at the same time. Kaya love na love ng fans itong ganitong persona and gimmick ni Dolph Ziggler. So kaya lang, sad to say, kagaya nga na nabanggit ko, na dismiss siya sa WWE alongside with Matt Riddle. When it comes to Matt Riddle naman, yung entertainment and performance level niya, ibang klase din. Lalong-lalo na, nag-trend pa si Matt Riddle when he becomes part of the tag team RK Bro with the WWE superstar Randy Orton. Grabe yung mga story feuds nila. Tinutukan to ng karamihan sa mga WWE fans. Sikat na sikat din tong tag team na to ngayon. Mga high-flying, mga bubis buhay din ang galawan ng mga to. Angelo Dawkins and Montez Ford, the Street Profits. So yung entertainment nila is totally on hype. Talagang on the roof talaga yung entertainment ng dalawang to. At nakukuha nila talaga yung sympathy at yung atensyon ng buong WWE fans. So pag sila yung pumapasok sa ring, talagang tututok-tutukan at susubaybayan mo yung mga laban nila at yung mga storyline nila. And they are really into it. Talagang on the roof talaga yung performance ng dalawang to. Next on the lineup, we have the almighty Bobby Lashley. So, si Bobby Lashley, naging iconic din siya, not only in WWE, but also in TNA Impact. So, I was able to watch him once performing dun sa wrestling program or wrestling platform na yon. Kaya lang, sa WWE, he was coined or he was entitled as the Almighty, lalong-lalo na nung siya ay nasa coaching management pa no, ni MVP. Kaya lang, recently naghiwalay yung dalawa. Pero Bobby Lashley, isa din ito sa mga fan favorites ng WWE. Ito, talagang nagte-trending ito ngayon. Lalong-lalo na when he enters or when he suddenly appears in WrestleMania in the year 2022 during his fight with Seth
freaking Rollins. So, Cody Rhodes was such an icon. Actually, kahit noong mga previous years pa eh. Lalong-lalo na, he was the son of the famous Dusty Rhodes. Pag nakita nyo yung mga finishing moves na Cody Cutter at saka Crossroads, ang una talagang papasok sa mga isip natin, si Cody Rhodes talaga. Itong WWE Superstar na to, isa ito sa pinaka-gigantic. Ang tinutukoy ko is no other than Omos, the Nigerian Giant. Grabe yung performance level din itong si Omos. As big as his size naman talaga yung performance na naibibigay niya sa lahat ng WWE fans. And now, ngayon, mas lalo pang naging trending si Omos when he became a subordinate or napunta siya sa management nitong si MVP. Pero in fairness isa din talaga sa crowd favorite itong si Omos. Isa din talaga ito sa tumatak na fan favorite ng WWE. So, what I'm talking about is Bray Wyatt. So, unfortunately, several weeks ago, or it seems that almost a month ago, Bray Wyatt passed away. So, talagang nalungkot talaga ang buong WWE fans sa pagkawala niya. Talagang makikita natin yung devastation, yung lungkot na naramdaman ng WWE. Rest in power, rest in paradise, Mr. Bray Wyatt or Wyndham Rotunda in real life. Let me talk to you. Yeah, LA Knight. Let me talk to you. Yeah. Si LA Knight, sa napapanood ko ng mga kaban niya, wow, wala akong masabi. Fan favorite talaga siya ngayon. Firstly, medyo hindi siya bet ng fans before because of his feud with the late Bray Wyatt. Pero nung medyo nag-iba yung ihip ng hangin ng storyline niya, grabe yung mic skills at saka yung charisma din ng WWE Superstar na to. Talagang hatak na hatak niya ang buong crowd. Talagang lahat ng crowd, lahat ng fans sumasabay talaga sa intensity at energy. They became one of the most prominent tag teams of WWE. Take note that they're both Canadians and they are definitely real life best friends. So, whom I talking is Sami Zayn and Kevin Owens. Actually, in their respective storylines, matunog talaga ang pangalan ng dalawang ito. Lalong-lalo na when Sami Zayn temporarily become a part of the bloodline and Kevin Owens dared to challenge Stone Cold Steve Austin for a fight in WrestleMania. Pero muling umugong ang pangalan ng dalawang ito when they become the undisputed tag team champions during the Hollywood WrestleMania. So, may title man sila o wala, the popularity of these two are definitely soaring high. And lastly, one of the most popular and most watched high flyers in WWE. Who am I talking? Ricochet, the one and only. Among his two entrances, patok na patok pa rin talaga sa akin yung one and only. Every time na napapadaan siya sa playlist ko, lalong-lalo na if I tend to listen that on YouTube, mas patok pa rin talaga ang one and only kesa dun sa current entrance team niya ngayon. Yun nga, si Ricochet talaga yung epitome. Siya talaga yung ideal na buwis buhay na wrestler. Alam mo yun, kahit pinakamataas na platform, pinakamataas na part ng ring, talagang lulundagin at lulundagin niya. Isa talaga siya sa pinaka fearless na wrestler na na-encounter ko sa modern era ng WWE Superstars. And grabe, wala din talaga ako masabi sa performance level ng isang to. And lastly, the monster of monsters, the monster among men, Braun Strowman. Isa rin to talaga sa pinaka-gigantic at pinakamatangkad na wrestler. And akalain nyo ba naman, nagkaroon pa sila ng fight ni Omos. Dalawa na yun sa pinakamalalaki. At talagang, wow, that was well watched, that was well performed by that too. So, Braun Strowman, the arrogance, the raw power, and
his entertainment level, soaring high talaga. Sobrang taas talaga. That's why Braun Strowman is one of the fan favorites of the entire WWE Universe. Okay, ayan guys. So bago tayo tuluyang magtapos, kung meron pa kayong kilala na WWE superstars na talagang sikat na sikat either sa ating mga batang 90s o sa modern era, well, paki-comment lang po. Mag-iwan po kayo ng comments sa comment section natin sa baba. And yan, thank you very much po dun sa pagtutok sa ating vlog for today. And before we totally end this video, so don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell button on my YouTube channel, Man Behind the Lens. Follow my FB page, paki-like na rin po, Gustosio Photo Gallery. And see more stories, paki-like and follow na rin po ang aking IG, God of Stolen Shots 1989. So guys, that's it for now. Adios mga kapatid, and see you on the next vlog.